Muli po tayo nagbabalik sa ating programa. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Angel Pahay Ileto. Para po sa mga kabubukas pa lang ng kanilang radyo, ang paksa po natin sa hapong ito ay ang proyektong pangkalikasan ng mga taga-barangay ni Nantok West ng Amadeo, Cavite. Ang proyekto po nila ay ang bote, dyaryo at bakal na naglalayong sugpuin ng problema sa basura. Mga kabaryo, siguro po nais niyo na ring malaman kung paano matutularan ang naturang proyekto. Kung kaya't ituloy na po natin ang pakikinig sa panayam natin kay Binibining Myla. So, ano-ano yung ilang halimbawa ng mga basura na kinokolekta nila? Ito yung mga, mantika. Bote na mantika. Alam mo naman sa barangay, mahilig sa mga inom-inom, yung mga bote ng gin. Okay. Tapos, yung mga papel. Tapos, yung mga sira-sira nilang mga tawag dito, appliances, yung mga ganon. Yung mga plastic po kasama din ba? Hindi nila kasamang nabibili yun kasi sa junk shop, tawag dito, hindi kasamang binibili yun. So, ang part ng kanilang samahan is, di ba meron tayong tinatawag na reuse? Reduce, recycle, yung 3Rs. So, yun yung isa sa natutunan nila sa seminar. Okay. So, yun yung ipinasa nila sa barangay na kung maaari. Kung halimbawa yung mga sando ba, na pag namimili sila, kasi hindi naman maiwasan na meron ng plastic, ginagawa nila para makatipid, huhugasan nila yun para at the same time, pag mamimili, naman. Yun pa rin yung gagamitin nila. Kumbaga, nare-reduce, kumbaga, kasi nagagamit. Yung junk shop po na nabanggit nyo kanina, yung nagturo sa kanila kung paano, kung ano yung mga basura, ito rin po ba yung kumukolekta ng basura ng barangay? Kumbaga, yung tracking, yun mismo ang pumupunta sa barangay. So, hindi na nahihirapan yung organisasyon na pumunta pa ng bayan, dadalhin pa yung mga basura. Tapos, saan po napupunta yung pondo, yung pera pong na kinikita nila sa basura? Bali, syempre, gumagamit tayo ng tao dito. Mahirap mangolekta ng basura. So, ang kita doon, ginawa nila, hinati nila. Kumbaga, yung 3/4 ay para sa namimili, dun sa mga tao. Parang naging income generation na rin meron din silang Tapos yung 1/4 na kita ay para dun sa samahan. Kasi may mga training kasi yun, seminar sila inaadalan. So, napopondohan nila yun. Kumbaga, hindi bunot-bulsa ng mga tao. Kumbaga, sa ngayon po, naka-7 taon na rin po tayo sa Barangay ni Nantok West. Kamusta naman po yung proyekto? Patuloy po ba itong isinasagawa ng mga taga-barangay? Patuloy itong sinasagawa. Kaya lang kasi, syempre, hindi naman ganun kalaki yung barangay. Nasa 200 households sa bahayan lang yun. So, nag-set lang sila ng 2 beses sa isang buwan ang pangungulekta ng basura. Yung ganun yun. Tapos, yung isang committee ng environmental, yung kapaligiran na nakatuon, siya yung nagmo-monitor kung yung pagpasok at paglabas ng pera. Kumbaga, talagang lahat ay naka-record, lahat nakatala, para kung gusto man makita ng ibang miyembro ng barangay, makikita nila na maayos talaga yung pamimili at saka yung pondo. Kasi maganda po siyang halimbawa, kasi sabi nyo, ang organisasyon ay pangkalusugan. Subalit, may nakita sila na related, kumbaga, may relasyon sa kapaligiran at ginawa nila ng proyekto. Sigurado po ako na maraming ibang barangay at mga grupo na gustong tularan. Paano po kaya nila ito maaaring tularan? Sa paanong paraan po sila magsisimula? Bali kasi, tawag dito, ang Amadeo Municipal, nagpatawag dati ng representative, bawat ang barangay. So, yung isang, hindi na ako mababanggit na isang ng prominenteng politiko, na ito rin yung kanya parang advokasya niya. Na yung tungkol sa basura, yung ganyan. Yung representative ng Minantok West, kinuwento niya kung ano nangyari dun sa parang nag-set siya ng parang model. Isang ehemplo. Dun sa yun, seminar. At so, lahat ng mga
mga tao, kumbaga, nagtanong na sa kanya kung ano yung mga ginawa nilang pamamaraan. So, kung kunyari po, may isang barangay na gustong tularan po, ano po yung unang hakbangin na maaari nilang gawin? Kailangan po bang makahanap muna sila ng pondo? Ay, oo. Kasi unang-una talaga, pag sa ganyang pagpapatakbo ng isang proyekto, talaga mawawala ang pondo. Lalo na yan, kasi, parte rin kasi ng parang business na rin. So, may konting pondo silang nakalaan. Sa barangay Minantocos, magkano yung initial na pondo na gastos nila? Bali, 5,000 yung nakalaan na na pondo. Kasi yung organisasyon, hinati-hati nila, may mga iba't ibang committee nga. So, doon sa committee yun, 5,000 yung inilaan nila doon sa pamimili ng basura. Pero hindi naman totally yun sa, yung 5,000 yun, inilaan nila sa pamimili. Kasi, kumbaga, umpisa So, yung sila ng seminar, so yung mga gastos ng pagkain, pati yung mga pinamigay nila mga leaflet, tapos yung tawag dito, yung timbangan na ginamit nila, kanila rin yun. Kumbaga, kasi dati nanghihiram sila dun sa mga namimili ng kalakal, syempre mas masira yun. So, para meron sila talagang sariling hawak na gamit. Tapos yung iba, yun yung ginawang starting fund nila. Parang ang inumpisa nila na nasa 2,000 lang talaga yung inilabas ng pera. Hindi ganun kalaki, no? Pero, ngayon kasi nasa 10,000 plus na. Yung malaki na yung kinita nila. So, labas na dun kung ano man yung mga gastos. Labas na yung tawag dito na yung sa, di ba yung 3/4 nun, para yung sa namamili. Yung sa mga namimili. Kumbaga yung 10,000 nila, yun yung 1/4 lang na napamili, nakita. So, makikita mo talaga na may pera talaga sa basura, di ba? Kasi, pero